So, habang sinuswitch natin, magpapalit-palitan lang yan sila. So, ganun lang kasimple mga boss, ano. Okay, ayun. So, hello mga boss. Magandang araw sa inyo, no. And welcome back again na naman sa ating channel. At sa panibagong video tutorial naman. Bali, kung nabasa nyo na nga pala yung ating thumbnail, so napakarami nagre-request nito, no, noon pa. Kung paano daw itap yung mini driving light sa mismong headlight switch ng ating motor. Okay, so bali meron tayong dalawang switch dito, which is commonly na makikita natin sa mga wave, yung mga semi-automatic style, no, na motor like Smash, ganon, Wave 100, Motor Star, Rossi na 100. So commonly ganito yung mga switch nila. And meron tayong mini driving light dito. Ayan. So naka-attach na siya dito sa may stand natin. Bali, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng mini driving light direkta na mismo sa may headlight switch. So bali, itong setup natin mga boss, tatanggalin na natin yung headlight, no, ng ating motor, kasi nga ito na yung gagawin nating headlight, yung mini driving light, which is meron din naman siyang high beam at saka low beam. Okay, meron din tayong ignition switch dito. Bali, padadaanin natin yan. Okay, syempre meron din tayong battery. So ayun, umpisa na natin yung ating tutorial. Okay, so ito na mga boss. Bali, kapag ka mag-install nga pala kayo ng mini driving light, and then ayun nga, i-connect nyo sa mismong headlight ng motor nyo, tatanggalin nyo na yung headlight nyo. Bali, ito na yung gagawin yung headlight. So ang unang gagawin natin, punta tayo mismo dito sa dalawang mini driving light natin. Siyempre, discarding nyo na yan kung saan nyo yan itatap. May bracket naman na kasama yan at may mga tornilyo. So nasa inyo na yan. Pero usually, sa harap nilalagay, ano, or sa ilalim, pero nasa inyo na yon. Bali, yung una natin gagawin mga boss, ayan, talupan natin yung mga wires ng ating mini driving light. Ayan. So dalawang wire yan mga boss, ano, dalawang mini driving light. So kung mapapansin nyo, parehas silang may dilaw, parehas may red, at saka parehas may black. So pagsasama-samahin natin yung tatlo na yan. So pagsamahin natin yung dalawang dilaw, pagsamahin na rin natin yung dalawang pula or yung red. At pagsamahin na rin natin mga boss yung dalawang black or yung itim. Okay? So kapag ka ganitong mini driving light yung nabili nyo mga boss, automatically yung negative dito ay yung kulay black. So solve na agad yung problema nyo, no? So itatap nyo agad to sa negative ng battery. Okay? So for example, natap na natin siya, no? So itap natin to sa chassis or sa negative. So pwede ito sa chassis mga boss, body ground. So bali, dalawa na lang yung wawiringan natin, itong yellow at saka yung red, which is ito yung yellow na ilaw at saka white na ilaw. Okay, so bali next mga boss, testing muna natin yung mini driving light natin. Yung black ay negative, yung red ay positive. Okay, so umilaw yung white. Okay, yung mini driving light natin. At umilaw din yung yellow. Bali, next naman mga boss, dito na papasok ngayon yung ating ignition switch. So meron tayong ignition switch dito na 4 wires. Okay, so may makikita kayo na black wire dyan, black na may stripes na white, kulay red at yung kulay green. So bali, ang gagamitin natin dyan mga boss, itong dalawa lang, itong red at saka yung pure black, which is itong red ay itatap natin direkta sa mismong positive terminal ng battery. So may fuse na to mga boss, ano. Kapag ka mapapansin nyo dun sa mismong positive ng battery natin, may fuse nang kasama yan. Kaya kapag ka naputol yung fuse na yon, wala nang supply yung accessories natin. And then next naman dito sa black, ito yung accessories wire natin mga boss. So tulad nga ng sinabi ko sa mga nakaraang tutorial natin, kahit paulit-ulit na lang, yung accessories wire ay napakaraming sinusuplayan yan mga boss.
Andyan yung headlight, starter, brake light, tail light, flasher, busina, at napakarami pang iba. And dito naman sa dalawa mga boss, itong green at saka black na may stripes na white. So wala na tayong gagalawin dyan kasi itong green ay negative na. So hindi na natin gagamitin yan. And then itong black na may stripes na white, yan yung kill switch ng CDI natin. So kapag ka-in-off natin yung motor or yung susian, mamamatay yung motor natin or yung makina. So bali dito lang tayo magpo-focus mga boss sa black at saka sa may red. Okay? So imagine natin nakatap na yung red natin, no? So iipit na natin siya dito sa may battery natin. Okay, so bali may supply na yung accessories wire natin mga boss. So kapag ka nag-tap tayo dito ng ilaw, so may supply na yan. Okay, so sample mga boss, itap natin yung isang wire ng mini driving light dito para maipakita ko sa inyo. So try natin itong kulay red, itap natin sa accessories wire. Ayan. Okay. So next naman, yung negative ng mini driving light, which is itong black. So itap natin sa negative nitong jump start natin or battery. Ngayon kapag ka sinusi ko to mga boss, kapag ka sinwitch on ko to, turn on ko to, may supply na dapat yung mini driving light natin. Okay, yun. Okay, so kita nyo naman mga boss, ano? Okay. So ganun yung function ng accessories wire natin. And then next naman mga boss, dito na papasok yung mga switch natin mga boss, ano? Okay, so kung ganito man yung switch nyo mga boss, ayan, kung ganito man yung switch nyo, so kapag kaganyan, nakatutok siya sa bilog, so naka-off siya. Then kapag kaganito naman, so park light yan. So ibig sabihin, kung may park light yung motor mo sa harap, iilaw na. And then yung tail light, no? Then kapag in-on mo pa ng isang beses, so sa headlight na yon. So since headlight yung tutorial natin mga boss, kung mapapansin nyo dito, isang socket lang yung nakapaloob, ano? So itong socket na to, tatakbo na yun sa mga park light. So hindi naman park light yung tutorial natin, sa headlight tayo. Okay? So off muna natin. Bali dito naman mga boss, dito sa tatlong wire na to, meron tayong isang common na hinahanap dyan, which is ano nga ba yung common? So kapag sinabing common, yun yung pinakapapasukan ng kuryente para i-supply na mismo, no, sa headlight. So halimbawa itong blue na may stripes na white, take note mga boss, nag-iiba-iba nga pala yung kulay niya, no? Depende sa brand ng motor. Pero yung pinapaliwanag ko dito mga boss, kung paano siya mag-function, kung paano siya mag-flow, kung paano yung flow niya. Okay, so halimbawa mga boss, ito yung common, itong blue na may stripes na white. So yan mga boss ang nakakonect dito sa accessories wire. So ibig sabihin kapag sinusi natin yung ignition switch, masusupply na ng voltage yan or current. Okay, so for example mga boss, kapag in-on natin to, yung supply na galing sa positive terminal ng battery or na galing mismo sa battery, tatagos na dyan, pupunta na yan sa ignition switch, lilipat yan dito, papunta sa accessories wire. So may supply na yung accessories wire natin. So kung ano man yung itap natin sa accessories wire, automatically magkakasupply yon. So meaning to say, may supply na rin tong dalawa na to mga boss. Okay, so ganyan yung positioning nyan. So kapag inangat natin, ayun, so nanggaling dito yung supply. So ito yung common natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron pang isang wire. So hindi natin to gagamitin mga boss. Imagine natin, yan yung sa may park light, no? So hindi na natin gagamitin yan kasi nga hindi naman park light yung tutorial natin. So itali natin yan. Okay? So kapag in-on mo, ayan, isang beses, ang masusupplyan ito. So ibig sabihin may supply na to pa park light. So since hindi naman tayo mag-tutorial ng park light, sa headlight tayo. So kapag in-on mo pa ng isang beses, ito na yung masusupplyan mga boss. So tatakbo na ngayon yan sa mismong low beam at saka high beam natin, sa mismong headlight ng motor natin, sa switch. Saan ba yun? Okay, so dito na ngayon tatakbo yan. Dito sa switch na to. Ngayon mga boss, ay bitawan muna natin. Ngayon mga boss, kung mapapansin nyo dito sa
high beam at low beam, tatlo ulit yung wire. So tulad lang din yan nito mga boss, kailangan din yan ng common. So kailangan niya rin mapasukan ng supply. Okay? So dito naman mga boss, ang common natin dito, pwede naman to magkabali-baliktad mga boss, ano? So mali lang yung iilaw, pero wala naman mangyayari. So para hindi na kayo mahirapan mga boss, hanapin nyo agad yung pinakagitnang wire. Yan. So itong wire na to, yung pinakagitna. So automatically yan yung common. Okay? Okay, so saan naman tayo kukuha ng supply mga boss? Ayan, so dito mga boss, kapag ka-inon nyo, masusupply na ngayon yung park light. So wala naman tayong park light. Kapag ka-inon nyo, masusupply na ngayon yung headlight. So dito tayo kukuha ng supply mga boss. Ayan, so dyan natin itatap yan. Okay, so meron ng supply ngayon yung high and low beam mga boss. So ilaw na lang yung kulang. Ngayon, balik naman tayo sa mini driving light natin mga boss. Okay? So, sabit muna natin dito. Ayan, so imagine ganyan yung pwesto niyan. Andito sa right yung main switch natin at andito naman sa left yung high and low. Okay, so balik naman tayo sa mini driving light mga boss. So kung mapapansin nyo, meron pa tayong available na wire, which is itong blue na may stripes na yellow at itong yellow na may stripes na red. So hanapin natin dyan yung yellow at saka yung white ng mini driving light natin. So tulad nga ng sinabi ko mga boss, pwede itong magkabaliktad, o pwedeng magkaganyan, o pwedeng itap ng baliktaran yan. So ma-identify mo naman kung baliktad yung ilaw na itap mo. So pwede mong pagpalitin, pag ganunin. Okay, so gets nyo ba mga boss? Okay, so bali itap na natin yung negative nitong ating mini driving light. Okay, so imagine nakatap na siya. Ayan, so may supply na ng ground yung mini driving light natin. Okay, so actual na natin mga boss. So try natin itap itong dito na lang muna yung red sa may stripes na red. So tulad nga ng sinabi ko kanina mga boss, yung red ng mini driving light, red wire, yan yung kulay white. So testing lang mga boss kung alin nga ba yung iilaw. Okay, so itong blue naman ng high and low switch, itap natin dito sa yellow ng mini driving light. So yan din yung yellow ng ilaw, ano. So try natin itap. Okay. So tapos nang ma-connection yung ating mini driving light at the same time yung mga switch mga boss, ano. So lagay naman natin dito sa may left. Sabit na lang natin dyan. At nahulog pa nga. So hindi pala siya nakaklamp ng maayos. Okay. So kunin na natin yung ignition switch ngayon mga boss. So try natin kung uubra ba yung wiring natin or yung ilaw na tumama. So off muna natin. Okay, so on natin. So dapat may iilaw na kapag ka-inon natin dito sa may headlight mismo. So wala pa dito dapat kasi nga park light yan. Ayun, so walang umilaw mga boss. Ayun. So baliktad yung na-connect natin mga boss, ano. Okay. So try natin pagpalitin mga boss yung supply nito. So off muna natin. Ayun, so baliktad lang yung pagkakalagay natin ng socket mga boss. So dapat kapag pinindot ko to, iilaw yung yellow. Okay, ayun, so ganun lang kasimple mga boss, ano. Ayun, so ganun lang kasimple mag wiring ng mini driving light direkta sa headlight ng motor natin, sa headlight switch.
Okay, again, isa pa mga boss. Kapag ka-in-on natin to, so dapat magpa-park light yan. Since wala tayong park light nga, sa headlight tayo. Okay, so umilaw na yung white. So mag-high tayo. Yun. Ayun. So ganun lang kasimple mga boss. Again mga boss, ulitin ko, no? Asara ba yun? So hanapin nyo lang yung common nitong main switch. I-connect nyo dito sa may accessories wire. Ayan. And then yung isang wire, so since tatlo yan, yung isang wire pang park light na yan. And then yung isang wire naman, yan yung output. So tatakbo na yan dito sa may headlight, high and low beam switch, no? So dito naman sa high and low beam switch, tatlo din yung wire niyan. So automatically yung gitna yan yung common. So diyan papasok yung supply. So kapag ka-switch on natin to, may supply na agad. So nakabukas na agad yung white natin. Kasi nga magpapalit-palitan lang yan sila sa loob. Ayun. So, habang sinuswitch natin, magpapalit-palitan lang yan sila. So ganun lang kasimple mga boss, ano. And bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, so please like, share, and subscribe.